Naniniwala ka ba sa bruha? O nakakita ka na ba ng bruha? Talaga bang nakakatakot sila? Pakinggan natin ang kwento ng bruha, bruhihihihihi. Kwento ni Maria Corazon Remigio at ginuhit ni Roland Micael Ilagan. Maniwala ka man o hindi, may kapitbahay akong bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. Matalas siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang. Kung siya ay tumatawa, "Bro! Bro! Humahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng mga komedyanteng artista sa plaza. Bro! Bro! Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Bro! Bro! Humahagikik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ang mga bruho't bruha ay takot sa bahay na malinis. Pananggalaban sa kanila ay walis tambo sa may pinto. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruho't bruha kung kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siyang makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakakilabot siyang tumawa. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak. Para tuloy naramdaman kong nanginig ang lupa. Noong minsang nadapa si Mrs. Magalit, lumipad ang mapaputi at makikinan niyang ngipin. Bru, hehehehe. Naghagalpakan, naghagikhikan at halakakan ang mga salbahing taong nakakita sa kanya. Parang nagmukhang bruho't-bruho sila sa aking paningin. Humihikbi-hikbi si Mrs. Magalit habang pinupulot ang nabungi niyang pustiso. Naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minabuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan kong kalilinis lang ni nanay at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Nako, hindi na ako papasok, iha, at marumi ang aking tsinelas. Pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanang kamay ko kaya hindi ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akala, bruha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng husto. At aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Ay naku, iya, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, walang anak, at walang apong tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit kaya binuksan ko ang TV para siya maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Bro,
ang hagalpak niya. Bro, he, ang bungisnis ko. Ah! Ang hagikik niya. Bro, ang halakak ko. Bro, ang palahaw naming dalawa nang magkanda iyak kami sa kakatawa. Simula noon, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit kundi Lola. Ngayong natapos nyo nang mapakinggan ang kwento, nakilala nyo ba kung sino ang tinutukoy na bruha? Tama ba na husgahan natin ang tao sa kanyang panlabas na kaanyuan o itsura? Ibahagi mo nga ang iyong magandang asal na natutuhan mula sa kwentong napakinggan.